Good day, Doc Louie. This is my midterm examination in Fundamentals of Database System, Part 2. So, for the critical thinking. Number 1. Given that the TRIMEX system has thousands of students enrolled, what challenges might surface when linking the student table to the course table? How would you propose to overcome these challenges? So, ano po, ganito po yung ginawa ko, sir. Yung pinakaunang challenges po, I think yung po, tawag, yung dami po ng student kasi pwede po magkaroon ng duplication. Then, yung courses table din naman po, pwede rin po magkaroon documentation if pareho po yung course. Kasi dami nga po ng courses na ino-offer din, tsaka ng students din ng professors. So, yung doon pa lang po sa laman pa lang po ng data ng column 1, which is yung primary key, na sinet ko po sa kanila para ma-overcome yung duplication. Kasi po sa duplication, if ever na nag-delete ka ng kunyari, delete from the same name. So, for, let's say, TRIMEX colleges that delete from TRIMEX colleges that student who is equal to name something na common, which is kunyari si Jan, then yung apelyido niya common din, sabihin natin De La Cruz, then Jan De La Cruz, then na-select po yan. If may kapareho po siya, isa lang po yung gustong i-drop ng ng nag-aasikaso ng database, madidelete pa rin po yung isa kasi pareho nga po ng name niya. Kaya po ginawa ko po doon is nilagyan ko po ng ID yung primary key ng bawat isa. Ito nga po, naka-highlight yung kulay yellow po. Then sa ganyang paraan po, pag naka-auto increment sila, every time na mag-insert or magdagdag sa kada table, magdadagdag din po ng magbibilang po yung auto increment ng +1. So pag nag +1 po yon, hindi na po mauulit yung mga number na nakalista na sa database, which is the course ID, student ID. So int po siya, int data type. So yun po. Then para mas mabilis pong mahanap, connect ko po siya ng many to many relationship, which is the course strand. Meron siya kay student table at saka yung course ID na galing sa course table, which yung pinaka main table na sinet ko po, sir. Kasi connected siya sa student, then professor. So, student and professor, pumapasok po siya sa course. So, yun po. Yun po yung pangalawa, yung pahirap na pag-connect. So, ang ginawa po is, dahil may course ID, tapos, common po sila, foreign key nga po, mas mabilis na pong ma-detect or makikita yung mga data sa student table, then sa professor's table. Mas malinaw na rin po siya basahin. Kasi nga po may course ID, course na connected sa course sa table. Yun lang po yung dalawang nakita kong struggles or problem. So, yun po. Sa number 1. Number 2. So, number 2 po. While views can offer advantages in a database system, they also come with potential limitations. Outline 2 drawbacks of implementing views within TRIMEX colleges database system. So, po, yun nga po, base po sa sinabi ng number 2, while views can offer advantages in the database system, meron din also come with potential limitations. So, although alam naman po natin na maganda po yung views ng SQL kasi nakikita po talaga lahat and naloload niya kahit gaano karami, and mas malinaw siya tingnan kasi nga po naka-table siya So yun nga po. So ang potential limitation po nun is yung sir, I think yung kasi dumadami po yung view, mas dumadami po yung data, mas bumabagal po yung view. Kasi nga po 'di ba for example, select all from students. Yun po, mas marami, mas matagal kasi maglo-load po siya na mag-load
Yun po. So, ito nga po, for example, itong data ng student na to, student ID. For example, umabot na siya ng 5,000 or baka mas marami pa and ano. So, mas matagal po yung load niya. Kasi nga po, madami rin po dong yung column na to eh. Niloload din po yan isa-isa. So, kung paano po siya in-insert into, ganun din po yung pag-load niya. So, pa isa-isa. So, yun po. Mas matagal, mas marami. Yun po yung unang limitation na nakita ko. And, the other one is, I think po yung yung sa pag view. Hindi mo po siya pwedeng i-update or i-delete agad. Kasi nga po, based po dun sa sinabi nyo, one time nung last lecture po, if you're a database administrator, gagawa ka ng view. So, pag gumawa ka po ng view, yun po, ikaw lang po yung nakakaalam ng na for view lang yan and kung ano po yung for editing. So, pag nag-delete ka po doon, may possibility na ma-ruin yung data. Mas maraming data, mas maraming loss. And mas marami rin po duplication. So, yun po. And pag nag-create ka po ng view, dapat po, alam nyo po yung kung ano yung update nyo o yung i-delete nyo. Kasi nga po, karamihan dun sa ginagawa ng data administration is for view, para hindi nga po ma-ruin. Then, pag nag-create po siya ng other view, magiging clone na lang yung isa and hindi na po siya ma-open kasi baka pinalitan na yung name or something na ganon. Simpleng pagkakamali lang po, marami pong pwedeng maging epekto kasi po yung database natin, yung schema, masyado pong sensitive kasi nga po meron siyang relationships and mga data na pwedeng maging duplicate and yung mga column na rin po tsaka yung dami. Yan lang po yun. Thank you for listening po. That's all.